sa Israel po, no, ay may bahagi ng Israel na kung tawagin natin ay two season. Ang climate tayo ay two season tayo. No? Ang tawag natin ay wet and dry. No? Summer and rainy season. No? Sa Pilipinas. Sa Israel, meron din lugar no? Na ganon. Pero meron din ng lugar sa Israel na katulad ng sa US at Europe, no? Yung tinatawag natin four season. No? So ano may four season? Yung mga Amerikano dito. Summer. Autumn. Winter. No? So, apat to yun. So yung ipinahayag ni Jesus, no? Ay bahagi ho. No? Sabi nga ay kasi nalalagas no? Kapag winter, ang susunod kasi ng winter ay ano susunod ng winter? Spring. You know? So, kapag winter, may yelo. Wala tayo may yelo rin. Pero may mga lugar sa Israel na may winter. So, kapag may winter, yung mga dahon ng puno, katulad ng higos, ay malalandag. And then, pagkatapos ng winter, ang susunod ay spring. Sabihin, ano? So, yun ay sisibol ang mga puno, ang mga dahon na nabanggit ng mga puno. No? Kaya yun ay pinahayag sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. No? Ang sabi rito na kapag nagkakadahon na ito, alam niyo malapit na ang tag-araw. No? So bahagi ho, no? Kasi susunod ng spring, no? Ay summer. No? So, ibig sabihin, yung panyayan ay pinahayag ni Jesus ay may mga tanda ng panahon. No? Ibig sabihin, may mga ilandaman sa tumutukoy, hindi sa lahat. Kasi yung pinag-usapan dito ay, sabi na natin ay yung katapusan ng daigdig. No? Na kung tawagin natin ay, tawagin ng iba natin mga kapatid ay rapture. No? Armageddon. No? O yung tinatawag natin second coming ng ating Panginoon sa Kristo, ang muling pagdating ng Panginoon. Pero ano yung panyayan ay pinapahayag na Jesus na nawa, no? Ay tayo ay maganda kasi tayo ngayon, no? Sa kalendaryo ng simbahan, tayo ay nasa huling mga bahagi, no? Ng kalendaryo ng simbahan. So, para sa kalendaryo ng simbahan, no? Kasi alam natin kalendaryo ay civil calendar, no? Meron tayong tinatawag na church calendar, no? Next Sunday, para na mo sa kalendaryo ng simbahan, no? Kasi ini simula ng Advento, no? Yun ay 2026 na, no? Para sa kalendaryo ng simbahan, no? Pero hindi naman yung ginagamit namin. Ang ginagamit natin ay civil calendar, no? So, ang panyayan ay nalawa, ang hapon ay pinapamanin ng buong kapalikalit. Tayo ay maging tapat sa ating Panginoong Jesucristo hanggang wakas. No? Bahagi ho, no? Hindi lang dapat tayo sa simula lang. No? Tawag na natin kung minsan hindi nga spugon. No? Magaling sa simula. No? Pero hindi napapanatili. At kung minsan ay umaayaw, no? Natatapos ka agad, no? Hindi nagtyaga, no? Kinakailangan ng ating pananampalataya ay may tiyaga hanggang wakas, no? Kahit na sa mga panahon, yung pumuling Miyerkules ng buwan ng Nobyembre, last
Wednesday ay kinikilala mo ng simbahan na tinatawag natin na Red Wednesday. No? Ito ay paborita rin natin sa mga kapatid natin mananampalataya na pinag-uusig. No? Pinag-uusig. So, hanggang ngayon, may mga kapatid tayong pinag-uusig sa iba't ibang bahagi ng daigdig. No? Na katulad din noon ng unang 3 siglo, sa panahon ng mga Romano, ay alin? Ay isang kasalanan ang manalig kay Jesus. No? So, pinaghuli. No? Kaya sabi ko, magpasalamat tayo, no? Dito sa Pilipinas. No? Kasi dito sa Pilipinas, no? Ay tayo ay malaya. No? Alam nyo, doon mayroon yung mga kapatid natin OFWs. No? Lalo-lalo na mga pumunta sa mga Muslim countries. No? Kung minsan may makikita kasi natin ay sa mga tato sa Jesus. No? Kapag nakita ko minsan ng mga immigration officer, no? Inikwento lang din naman ng mga OFWs. No? Ano sila? Pinagsusuntok. No? Pinagsusuntok yung kanilang mga kung nasaan nakalagay yung tattoo nila. No? Kasi hindi nila alam eh. No? Hindi nila alam. Pero hindi lang yun. No? Talaga hindi pa yun. May mga bahagi pa tayo, no? Na binukulong. No? Binukulong. Bakit? Gawa ng pananalig sa Diyos. No? Pagkakataon. Katulad na ng halimbawa, no? Sa Vietnam. Sa Vietnam, okay yun. May Katoliko roon. Kailan, kung tawagin natin ay control ng gobyerno. No? Pero hindi ka pwedeng mag-posisyon sa labas. No? Hindi ka pwedeng mag-posisyon. Kapag mag-posisyon ka sa labas, huhulihin ka. No? And you will be charged. Sasampahan ka ng kaso. No? Ano yung isusampa sa iyo ng kaso against sa ikaw ay nanggulo sa lipunan. Kasi bawal doon eh. No? Sampo lang po yun. No? Yun ay bahagi ng batas. No? Bagaman pinapayagan na ikaw ay mag-isa, doon lang sa loob ng simbahan. No? Pero pag lumabas ka doon, hindi. No? So may iba pang bagay talagang may iba tayong mga kapatid natin pinapatay kasi bakit? Ayaw silang mag-convert sa ibang pananampalataya. No? So, pero yun ang panaya. No? Kaya yung Miyerkules, no? Inilawan namin yung ating simbahan ng kulay pula ang pakikisa sa kanila. No? Nanawa ay makita natin ang panalang. Pero tayo, no? Maliban namang na magpasalamat tayo, no? Hindi lamang yun, ulit-ulit. Sana po, magdasal tayo, na tayo ay tunay na maging tapat hanggang wakas. Mag-aral tayo tungkol sa ating pananampalataya. No? Unawain natin yung ating pananampalataya. No? Pagkakataon, huwag natin ipagbili yung ating pananampalataya. Huwag natin ipagpalit. No? Sa anumang uri ng kasiyahan ng daigdig na ito. No? Bahagi o diyan na kung saan ay makita ako natin. Marami yung hamon na nakikita natin ngayong kapanahunan na ito. No? Na alin, pwede yung kasing palitan yung ating pananampalataya na alin, ng kasiyahan ng daigdig na ito. Katulad na lang halimbawa ng alin. Marami ako sa atin, hindi nagsisimba pagkaroon ng linggo. No? So, pero, turo ng ating pananampalataya na alin, magsimba tayo pag-araw ng linggo at besa at pag-ibig. No? So, ako ay kaya naman ako nagpupunta rito sa mga chapel natin, no? Ay para at least matalaw, no? Yung bawat mga barangay, no? At makapagpipon tayo kahit naman isang beses sa loob ng isang buwan. No? Pero, sana po, no? Every Sunday, no? Pagsumikapan natin na magkapagsimba. No?
marami pang bagay. No? Ano pa? No? Ngayon, marami ang hindi pa kasal. No? Mga nagsasama, pero hindi kasal sa simbahan. No? Bagamat kasal sa West, kasal kay Mayor, no? Kasal kay Judge, no? Pero sana rin ako ay magpakasal sa simbahan. No? So, bahagi rin mo yun. Alam nyo, meron mo tayong programa, sabi nga natin na pwede kayo ikasal. No? Na alin? Na, kasi kalimitan sabi ko, mahal magpakasal sa simbahan, ano? Magkahanda. Sabi ko nga, ay, meron mo tayong programa na alin. Ihanda nyo lang yung mga pangailangan sa simbahan, yung mga requirements, yung mga requirements, no? Pwede kayong ilibre yung kasal. Kaya lang, yung misa, yung ordinary mass na natin, no? Kaya lang mula nung inilunsan natin yun, hanggang ngayon, wala pa nagpapamisa, no? Kasi bakit? Gusto kasi nila natin mag-arbo yung kasal, no? Nakatrahin di boda, no? May mga musiko. Eh, pwede nyo naman gawin yun kapag kayo ay manalo sa wedding, o hindi yan sa loto, no? Hindi kayo nakapag-ipon na kayo, no? Pwede nyo gawin yan kahit every year, no? Pwede kayong magparinyo ng inyong kasal, no? Pero mahal kayo rin. Makasal kayo sa simbahan. Kaya ano nagmamahal yung kasal sa simbahan? Bakit? Eh, gawa ng handa. No? Gawa ng mga palamuti. No? No? Ang daming mga bulaklak. No? Gusto ay parang nasa hardin. No? Kaya nauso yung garden wedding. Sa simbahan mo kasi sa atin, katawal ko. Hindi mo tayo pumapayag ng garden wedding. No? Kaya wala akong, hindi mo yan Katoliko kapag garden wedding. No? Kaya po yung maalala, no? Yung kasal ni Nora Ronor, no? Na kinasal sa tabi ng dagat. No? Sino nakakasal na? Mr. Billion. Ano yan? Anal. No? At yun na yung dahilan. Hindi proper yung lugar. No? So, bahagi ko yun. No? Na kung saan, ang kasalan mo natin sa loob lamang ng simbahan. No? So, pero yun, ito yung mga maliliit na mga bagay na kung saan kinakailangan natin paglipahin na tawa, makita natin yung hamon na pinamamanig sa atin. Kasi nga, kuminsan, nasa isip natin na parang hindi kasal kapag walang malaking pera involved. No? Hindi yun. No? Ano yung pinaka-halimbawa ng kasal? Ay kayo ay mabasbasan ng Diyos. No? Sa inyong pagkasama nang sa gano'n ay atin, hindi kayo mamuhay sa kasalanan. So, gano'n pa rin no? Yung mga panyaya, lalo-lalo na ho, yung pagsakatuparan natin ng pitong sakramento. No? Pero ito yung hamon na ipinawa natin ng kung iba pa. No? Pero ipanalangin natin maging tapat tayo hanggang wakas.